ating lahat. Ito po yung lingkod once again, Jake of Christ-Centered Life Mission. Magandang gabi po sa pagsubaybay niyo po rito sa Totoo Lang. Maayong gabi, naimbag na gabi tayo amin at mas santos siya natin tayo amin. At tayo po muna manalangin. Amang banal, once again, Lord God, we hand to you everything, Panginoon. Itong mga topics na ito, Lord God, na pag-uusapan namin sa gabing ito. Continue to release your blessing and speak into each and every heart, Lord God. We bless you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good evening, and good evening, Pastor Joseph. Hey, magandang gabi po. Maayong gabi sa inyong tanan. Okay. Bisaya po yun. Okay, so first of all, we would like to thank God for His faithfulness in allowing us to be in front of you every Tuesday night. And this is with the help of Olelo Winward. May the Lord bless them for their enduring support to us. And then also po, ito po ang programa natin ulit, Sa Totoo Lang. Title po yun na Sa Totoo Lang. Diba? May nakalimutan ako? Wala. Okay, wala akong nakalimutan. So sa gabing ito, may topic po tayo na kung saan ay dadalhin sa atin na ating kapatid na si Jake. Okay, sa Totoo Lang, darating nga ba siya? Ang title mo? Sama, darating nga siya. Darating nga siya. Oh. Ala, darating nga siya. Parang gano'n. Darating nga siya. Darating nga siya. Sure ka? Yeah. Sigurado ka? Yun nga ang dapat. Okay. Sa totoo lang, darating nga siya o tanong yan o hindi? Darating nga siya. O, sa totoo lang, darating nga siya. Yun. Hindi yung, sa totoo lang, darating nga siya. Hindi. Sa totoo lang, darating nga siya. Okay, basahin mo na kung sino siya. Sino ba tong siyang to? At, Sharon Cuneta o Sasha Padilla? Darating nga siya. O Sasha Padilla? Dapat gawin? Yeah? Oo nga. Sige. So, Revelation 27 verse 7 po. Sabi dito na Panginoong Jesus, sabi dito, Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. This book. Blessed Okay. are those, sabi niya. Pakiulit. Behold, I am coming soon. Blessed is he who keeps the words of this prophecy, sabi niya, in this book. Mga propesiya sa librong ito. Yung tukoy niya ay ang Biblia. Diba? Pinagpala ang sino mang. Blessed is he who Keeps the who words. keeps, sinusunod po yung isabihin nun. Yes. Okay, Who ulitin mo. keeps- First who sentence, keeps, Tagalogin ko. Behold, I am coming soon. Ano yung Tagalog ng behold? Behold, I am coming soon. Okay, sa makatuwid, ganun lang. Sa Ay mga- darating ako Behold, I am coming soon. at malapit na, soon. Okay? Blessed is he Pinagpapala who keeps the words ang sinong sumusunod sa mga salita of this prophecy ng mga propesiyang ito sa libro na in ito. this book. Okay. Sana hindi kayo nagulo sa pinang-Tagalog ko po, ano? Okay. Anong point mo dyan, Pastor Jake? Ang ganda-ganda po kasi, of course, maraming katanungan yan. Di ko alam kung isa tayo doon sa mga nagtatanong kung talagang totoo ba tong bagay na ito dahil na-topic na natin to noon pa, pero we're refreshing it. This is something different. But it reminds us po, dahil siguro baka mayroong iba dyan na mga matatanong natin, naririnig ko yan nung lola ng lola ko, lolo ng lolo ko, ganun nakatagal, kumbaga. At hanggang ngayon, parang wala pang nangyayari. May ganun? Ganun ba? Mayroon akong Okay. narinig na ganun na mga katanungan. Ako sobrang, medyo ano naman yan. Sabi ng tatay ko nung wala pa siyang asawa daw, narinig na daw niya sa lolo kong pastor yan eh. Parang ganun. Ganun daw. Oo. Tapos nagkaasawa siya, nagkaanak ng 7 eh. Hindi pa Wala nangyayari. Hindi pa rin nangyayari. Oh, pero ang po natin mga kapatid, dahil sa pagmamahal din ng Panginoon, dinidelay din niya. Yes. Pero for sure, darating siya. At ang kwentahan naman ng Panginoon, isang araw po sa Panginoon, 1,000 taon sa atin eh. Kaya po yung ganda doon, ano? Oh. 1:1,000 tayo eh. Just a minute. Yung 1,000 years po natin is only one day to the Lord. Di ba? So, milliseconds lang tayo eh. Yeah. So, yun ang mga, para masagot lang yung mga sinasabi nilang, tagal na yan. Tagal na yan, yes. Oo, narinig ko na yan. Sinulat pa nga sa tuktok ng church nila yan. Kung kailan tinayo yung church, nandun na yung coming soon. Sabi nga nun, hindi pa nagnanaw showing. Sa Pilipinas. Oo, next picture. Next picture. Okay, tayo ka Puro sini laman ang ulo mo ha.
So ang ganda po Okay. dito kasi ang Panginoong Yesus mismo dito nagpa-promise na darating siya. Mhm. At yung mga bagay na yan, talagang darating nga ba ang Panginoon? At kung darating yan, ano bang magandang gawin? At, Yeah, yeah, Kasi siyempre, dapat malalaman rin natin kung ano bang habang nag-aantay tayo, dapat malalaman rin natin ano ba yung dapat nating gawin habang nag-aantay tayo, o kung talaga tayong naniniwala. Pero naniniwala kung darating rin kasi napakarami naman pong mga pangyayari sa At hindi niya sasabihin na babalik siya kung walang dahilan. yes, Mas maganda sa heaven kaysa dito. Pastor. Di ba? Mhm. So, alamin natin anong dahilan niya. Ba't siya babalik? May nakalimutan ba? Or may susunduin? Oh. Sino kaya? Dalawang kwan lang yun, di ba? Di ba? Yung kung may nakalimutan, imposible naman makakalimutin ng Diyos. Yes. Diba? Or may babalikan. Kaya ka babalik, dahil mababalikan ka rin. Babalik ka rin. Kahit tagal mo nang nawala. Ay, nalala Yeah. ko na yun pala yun noon. Kahit tagal mo nang nawala. Babalik ka rin. Kanta yun eh. Di kami- Okay, so tuloy po natin. Paano din nakaka-board naman tong program na to. Naantok ka? Hindi. Oh, naantok kayo? Okay. So, nandun po sa bersikulong binasa natin sa gabing ito, mismo yung sagot doon na, those who keep, Keeps the words of the prophecy. prophecy in this book are blessed. Pinagpapala. Ibig sabihin, may blessing ka. 'Di ba? Sa pagbalik niyang 'yon, may blessing ka. Hindi yung instead na ano gusto mo pagdating ng Panginoon na matanggap mo? Blessing or curse? Anong gusto mo na matanggap? Reward or parusa? Two sides of a coin lang yung dalawang yan eh. Kung na-rewardan ka, yung iba yung parusa sa kanila, yun din nakuha. Diba? Parang sa contest ba, ikaw nanalo, di ikaw naka-reward, yung talo. Hindi sila na-rewardan, kundi parusa sa kanila yung kanilang mga endeavors, yung kanilang mga pinaghirapan. Pero sa yung pinaghirapan mo, bawing-bawi. Dahil na-rewardan yung hirap mo. Parang beauty contest ba yan? Ilan bang naglaban-laban sa beauty contest? I remember, may sabi doon, no? Tumo yung anak. Tay, nakuha ko second place. Sabi niya, oh, good anak, good. Ilan ba kayo naglaban anak? Sabi nga nun, 2. 2 lang daw sila. Hindi na ako nang kasama ko, hindi tumatawa ako na lang joke. Okay? Kaya, it's useless kasi, na kung saan ay ang nakakuha natin ay hindi yung reward. Di ba? Importante yun. Sige, magsabi ikaw na muna. Kayo muna. Hindi, tapos na ako eh. Ano yun? Naano ko yung nakamute? Nakamute pala kayo eh. Oh. Nakamute ka? Oo. Oh, I see. Nakamute na ano. Okay, nakamute si Pastor Jake kanina kasi Wala supposed bang to be... sinabi doon na naririnig ba doon kanina ng natin? Hindi, kasi obligasyon natin yun. Hindi kaya gawin nga. yung microphone Hindi ko natin. Scoldin niyo po siya kung di siya narinig kanina. Kasalanan niya pong malaki yun. Pakiulit mo yung lahat ng sinabi mo. Kaya, okay, so, tutuloy po natin yung sa Revelation po. Doon sa napag-aralan natin, Revelation 22 verse 7 po, yung sabi rito nga ang, Behold, I am coming soon, sabi ng Panginoon, blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. Yeah, so wag na tulad nga po ng tanong natin, na sabi natin na ano ba yung kailan ba darating ang Panginoon, or totoo nga ba darating siya, or ano bang dapat nating gawin tong mga bagay na to? Baka maaaring pwede nating maging katanungan to, pero wag nating sabihin na hindi darating ang Panginoon, sapagkat grabe po ang pag-ibig ng Panginoon, tulad na sinabi niyo po kanina, Pastor, dahil yun nga sa 1,000 years natin, isang one day equals lang yon, one day ng Panginoon. Pero ang maganda po rito, dahil ang desire ng Panginoon po bago darating ang Panginoon ay He's not willing or wanting anyone na ma-perish, kundi everyone should come to repentance. Kaya napakasarap po. Ito ay mapatunayan po natin na napakamatindi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero yung sinabi niya na, Behold, I am coming soon, talagang darating na rin ang Panginoon. Darating rin. Kasi He's not a man that He should lie. Yung one thing that we know about God, that God is God and He's not like a man that He should lie. Kung ano sinabi ng Panginoon,
gagawin na talaga niya. So, bali po ang main point po namin dito sa atin is yung kasiguraduhan po na ang Panginoong Jesus ay babalik. Kaya tanong ko po kanina, bago tayo na-interrupt, I apologize po doon kasi we are considered parang live ito, hindi na i-edit to pong programa po namin. And I apologize po sa kapalpakan namin na wala pong kasalanan yung mga operator namin, kundi kami mismo. Okay? So, ang point lang po namin dito is yung kasiguraduhan talaga na ang Panginoon ay talagang babalik. Kaya Satanas nakialam dito sa aming mga sounds. Okay? Ayaw niyang marinig nyo to. Okay, so, kung totoong babalik siya, dahil sinabi niyang babalik nga siya, okay, ano po ang gusto ninyong expectin sa kanyang pagbabalik? Sabi ko kanina, anong gusto niyo? Reward or punishment? Kasi you only have two options to choose from. 'Di ba? Yung example kanina, kumbaga sa beauty contest nga, marami silang magkipag-contest diyan. Pero isa lang dun or 3 lang, 4 lang magwawagi diyan. At all the rest na hindi nanalo, sayang ang mga pagod. Ang kanilang benefit lang siguro yung exposure, ganun lang. Pero other than that, ibang-iba talaga, ikaw nanalo, nabawi mo lahat ng gastos mo, bawi mo lahat ng pagod mo. Sa pagbalik po ng Panginoon, na kung saan ito ay sure na sure, si Jesus mismo ang nagsabi na siya'y babalik at malapit na, sabi niya. Ano po ang gusto niyong tanggapin sa Kanya? Pagpapala, blessing, or kalugihan, pagkatalo. The other side of blessing is curse. Curse is yung masamang nangyayari sa atin. Ganun lang kasimple po yun. At sa binasa natin sa Biblia ngayon, sa Book of Revelation, pinakita niya doon, nagbigay na ang Panginoon ng tip, blessed. Ibig sabihin, makakatanggap ng blessing. Mm-hmm. Yung mga who keep the words in the prophecy. Yung mga sumunod, ang ibig sabihin nun. Yung mga sumunod, ginawa, isinabuhay, or pinamuhay, yung lifestyle nila, ay ayon nun sa propesiya. Alam niyo po kasi ang laman ng Biblia, karamihan po dyan ay propesiya. Even po yung pagdating ng Panginoon ay na-prophesy po yan. Prophecy po yan. Sino man ang magkikip niyan o susunod diyan o naniniwala diyan at mabubuhay na talagang ang Panginoon ay babalik sa kanya, ay blessed. Ang tatanggapin niya pagdating ng Panginoon ay blessing. So, tanong ko kanina, ano gusto niyo? Blessing or curse? Reward or punishment? Nito po answer. Pagbalik niya, blessing. Anong gagawin? Keep the words of the prophecy that's written in this book. As simple as that. Sundin, gawin, ipamuhay natin ang lahat ng salita sa propesiya sa librong ito. Anong libro ito? Yung Biblia. Yung po ang tinutukoy niya. Wala na pong ibang libro pa. Hindi po yung Your New Life. Hindi po yun. Kung ano-ano pang mga librong nandiyan. Hindi po yun. Biblia po ang tinutukoy ng Panginoon dito. Okay? Mm-hmm. Ano pa? So, napaka-importante natin na yun yung sinasabi po rito na who keeps the words. Yun sabi dito. Who keeps. So, yung mga sinusunod or sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Hindi yung kasi yung iba instead na sumusunod tayo sa salita ng Panginoon, ibig sabihin nakasulat na. Ang gawin na lang natin, sundin. Hindi yung bawas dagdag na yung tulad ng sabi ng Panginoon yung tawag nito, yung parang sabi dito na sino bang magbawas dito at sinong magdadagdag meant to be na mapupunta sa hindi dapat na lugar, which is doon sa hell. Ay, hindi naman talaga tayo dapat belong doon Dapat belong tayo sa presensya ng Panginoon. So, napaka-importante na malaman natin, sinusunod natin, at paano naman natin nga sundin kung hindi natin alam kung anong dapat nating sundin. Kaya napaka-importante rin ang pagbabasa ng Biblia. Higit sa lahat. Pagbabasa at pakikinig ng Biblia. Pakikinig. Yeah. Pagbabasa. Napaka-importante po nun na kung saan bigyan natin importansya ngayon, yung salitang iniwan niya sa atin, mga bilin niya sa atin. Diba? Nung umalis ang Panginoon, iniwan tayo ng Biblia na kung saan yun susundin natin. Doon lang kasimple yun. And then, keep. Ayun, isa buhay natin. Ibig sabihin, wala tayong ginawa sa buhay natin kundi maghanap nung guidance natin. Kasi hindi natin alam ang bukas Sino nakakaalam ng mangyayari bukas?
Sino makapagsasabing mabubuhay pa siya ng 5 years more, 10 years more, 15 years more, 20 years more with all courage and with all boldness? Wala yan. Wala makapasabi na yan. Kasi ang lahat niya nasa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangan natin ng guidance every day. At saan ka pakukuha ng guidance na sure ka na hindi ka mapapahamak? Yan ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya nga may programa tayo dito ngayon na kung saan in one way or another, makakatulong kami na mas kaunti man lang na magkaroon kayo ng interes sa salita ng Diyos. Ganun. At kung may, I do believe, ang Biblia napakadaling maghanap. Napakadaling magkaroon ng Biblia. Kung gusto nyo po ng Biblia, mayroon po kami, sabihin nyo lang. Bibigyan po namin kayo, libre pa yan. Ganun po kasimple yon. At nang matulungan namin kayo na magkaroon kayo ng guidance sa inyong mga buhay. Dahil maliwanag po sinabi ng Biblia, pagdating ng Panginoon, ang mabibless lang, ang tatanggap lang ng blessing sa Kanya. Ano man yung blessing na yon? I don't know. Okay? I don't care. As long as coming from the Lord, blessing yan. Diba? Ano man yung blessing na yon, it's better than a curse. Diba? So, kailangan nating gawin at mamuhay ayon sa kondisyon ng blessing behind His giving. Behind His coming, I should say. Ano yon? Di ipamuhay natin yung kanyang salita. Tulad sinabi ni Jay kanina, ano ipapamuhay mo kung di mo alam? Anong susundin mo kung di mo alam yung susundin mo? So, umpisa natin. Hanapin, tignan ang salita ng Diyos at pag-aralan ating dibdibin. So, hindi lang yung para bang nananampalataya na ako, pwede na. So, yung mga ganong klaseng attitude, hindi na pwede yun. Hindi. Kasi hindi yun ang sinabi rin dito. Sa pagbinasa natin, hindi yung parang, okay na yun, nananampalataya ka, hindi na, pwede na yan. So, napaka-importante yung nananampalataya at sumusunod at the same time. Yeah. Actually, hindi naman tunay na pananampalataya yung hindi sinusunod eh. Patay na yun. Walang pag hindi natin ginagawa, parang baliwala lang rin yung natin, yung faith natin na walang work, parang baliwala lang rin yun. So, napaka-importante talaga hindi, na parang talagang baliwala yun. Walang talaga. Actually, sinabi ng Bible, faith without works is dead. So, napaka-importante talaga yung we're not just believing, kundi talagang we're following at the same time kung anong utos sa atin. Yun ang mahalaga. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Tulad na sinabi niyo po, Pastor, kanina na blessed, blessed, I don't care kung anong klaseng blessing na marireceive ko dahil galing naman sa Panginoon. Talagang masarap naman yun. Kasi pag galing sa Panginoon, we know that everything coming from the Lord, perfect at good. Kaya napakasarap makatanggap ng blessing na galing sa Panginoon. So, ang ibig sabihin din doon, sabi ko kanina lang umpisa natin, ba't siya babalik? Dahil may naiwan or may babalikan or what? Ayun, yung mga biblessin niya, di ba? Mayroon siyang pakay dito eh. At yun, yung mga taong who will keep the words in the prophecy in the book, which is in the Bible. Yun, ang mga babalikan niya. Sarap na, no? Yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, babalikan ka, o ibang klase yun. Diba? Attention niya, ibig sabihin, nasa sayo. Hindi ka basta-basta, nababalik-balikan lang. That means you are precious sa Kanya. Napaka-precious mo sa Kanya, may value ka sa Kanya, hindi ka mumurahin sa Kanya, hindi ka basta-basta sa Kanya, dahil babalikan Kanya. So, ang ano din natin doon, ikon din natin sa sarili natin, yung karapat-dapat din tayong balikan. Diba? Yung hindi tayo nakaka-disappoint na balikan. Yung pagbalik walang nakaka-disappoint naman. Talaga disappointing yun. Para bang may inuutos kayo or may inuutos tayo tapos pakigawa nga yan habang wala ako. Siyempre, pagbalik ko na yun, expectation mo tapos na. Expectation tapos at may ginawa, siyempre tapos walang nakatayo ni isang poste. Or kaya para pang nasa Pilipinas ka, tapos mayroong kasintahan sa Pilipinas, ang ganda ng inyong labing-labing na agreement, dating ninyo, nung nagbalik-bayan ka, tapos nag-usap kayo, okay, babalik ako para makasal tayo in 5 years. Mga ganun ba, di ba? Oo siya man ng oo siya ng oo, sarap-sarap pa. Heredi ka pa sa airport, payakap-yakap, pakising-kising, pakray-kray pa dyan. Gonna miss you, magaganon pa, no? Tapos after 5 years, umuwi ka, buntis siya. Paano buntis yung 5 years? Ikaw? Posible. Diba? Ano pakiramdam mo? Diba? Ba't hindi siya nakasalubong, yung pala, laki ng tiyan? Hindi lang malaki ang tiyan.
Di ba? Na hinahatak-hatak pa. May pasahero na. Di ba? Anong feelings mo na makasundo sa kanya that you made a covenant with hindi niya kinip yung usapan ninyo? Hindi siya naniwala sa promise mo. Anong feelings mo? Waste money. Lose money. Di ba? Lost money ba? Pamasahe, pasalubong, itapon sa basura. Ano dun yung time at saka yung Nakaka-disappoint. Point is this, ang Lord naman sana hindi magkaroon ng ganong feelings sa atin pagdating niya dito sa atin. Blessed are those who keep. Diba? Blessed are those yung pinamuhay, naniwala, nanampalataya doon sa propesiya, doon sa promise na siya babalik. Kaya make yourself ready every day. Kasi hindi natin alam kailan yun. ano? Every day Sumusunod. dapat. Oo. At least yung magkasintahan example ko, 5 years. Ayun, pwede mong ano na yun. Yung babae doon, dapat alam na niyang gagawin niya doon. Maski crossan na niya lahat ng araw doon na kwan. Pero yung kay Lord naman, wala naman siya specific day, pero sabi, anytime. Anytime babalik ako, anytime darating ako. Hindi maganda yung handa ka everyday. Yes, yes. To be blessed. Ano yung blessing niya? Yun ang afterin natin. To be blessed. Kaya actually, kung ginagawa lang natin yung karapat-dapat na dapat natin gawin dito sa sinabi ng Panginoon Jesus, walang problema. Kasi yung mga iba or tayo, baka naging attitude natin yung worry tayo. Naku, kailan kaya darating ang Panginoon? Naku, baka sobra tayong takot. Kung baka ganun. Dapat excited nga tayo sa coming ng Panginoong Jesus. Baka natatakot tayo, siguro wala tayong pinagagawa. So, napaka-importante naman yung hindi nakafocus doon sa, kasi we like it or not, anytime darating ang Panginoon. Kaya ang importante doon, kung ginagawa natin yung kagustuhan ng Panginoon, walang problema. Kung anytime, parang gano'n na yun, ano? Anytime, I'm ready. So, napaka-importante talaga yung ginagawa. Kaya kung nalaman natin itong mga bagay na ito, mga kapatid, habang naririnig natin to na, darating pala ang Panginoon, ay nako, tayo ba yung sinasabi rito na blessed are those? Ngayon, pag nalaman natin na, hindi yata ako yan, maging honest sa sarili natin at gawin natin yung bagay kung anong dapat natin gawin. Lumapit sa Panginoong Jesus at magsabi, Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako at malaman ko at magagawa ko yung dapat rin po na gagawin ko rin po. At umpisa natin alamin ko ano yung mga salita ng propesiya. Napaka-importante. Ano yung mga words ng propesiya na nandiyan sa salita? Alamin na po natin yun para alam natin kung ano susundin natin. Nasa Biblia po lahat ng mga yan. Okay? Ang mga basic na pwede po namin ibahagi sa inyo. So, kung gusto nyo po, anytime, just call us up, contact us, and then sabihin namin sa inyo kung ano yung mga basic na sinasabi sa propesiyang yan. Siyempre, kailangan ikaw yung babalikan ng Panginoon. Paano yun? Kailangan may relasyon ka sa Kanya. Tulad ng mag-boyfriend sa mag-girlfriend, kaya babalik yung boyfriend kasi may relasyon sila. Ganon. Yun ang lakas ng loob niya na babalikan niya. Kaya mababalik naman si Lord dahil sa Kanya ka. Hindi naman balikan ni Lord ang hindi sa Kanya. But the only way for that to happen is that when you acknowledge and accept Jesus Christ, receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior of your life. Ganon lang kasimple yun. Bilang Diyos, bilang tagapagligtas, tanggapin mo or acceptin mo si Jesus sa buhay mo. Pag ginawa mo yun, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. And then, pag relasyon ka sa Panginoon, ikaw na yung dahilan na babalikan niya. And then, ito na yung gagawin mo. Ano yung gagawin mo to keep it? Diba? And the Lord will help you. Ano yung mga dapat mong ihanda para sa kanyang pagbabalik. Parang yung mga boyfriend, mga girlfriend, sabi ko sa inyo na yung long distance relationship na yun, I do believe they have so many communications na kung saan naririnig nila anong ihahanda ni babae pagdating ni lalaki. And ganun din si lalaki, anong handa niya pag na-meet niya si babae. Same is true, the Lord has provided us with all those information on the Bible na kung saan mayroon tayo po lahat. Free access po ang Biblia. So, ibig sabihin, wala tayong pwede yung dahilan sa Panginoon someday. Na sa pagbalik niya, Lord, di ko alam no? Hindi po niyo po sabihin yun. Nandito po kayo sa harap namin ngayon. Sinasabi na po namin sa inyo. So, wala po tayong pwedeng idahilan sa Panginoon pagdating ng panahon. Kaya, alamin na po natin yun. And we are here very much willing to help you and assist you para malaman pang lahat kung ano yung mga salita na nakasulat doon sa propesiya para maging blessed tayo. We are on the category of blessed, not cursed. We are the category of those, tayo mga tao na kung saan dahilan na babalikan ng Panginoon pagdating ng araw na yun. Which is, hindi natin alam kung kailan. Kaya prepare ka na lang ready. Ready ka na lang any day.
always. Every day is a day, a chance for you to prepare. Pag gising mo sa umaga, isipin mo, oh, baka darating siya ngayon. Paano kaya ako mag-behave? Paano kaya ako mamuhay? Kung hindi mo buklat ang Biblia, paano mo malalaman ang gusto niya? Doon makikita lang ang gusto ng Panginoon sa Biblia. Okay? Ano pa? Yeah, napakasarap yung matindi yung pag-ibig talaga ng ating Panginoon. Gives us so many chances to prepare ourselves na para magiging handa naman tayo at mapaparoon tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung saan ang Panginoong Hesus ay doon rin po tayo. Okay, wala na po tayong enough time, Pastor, I guess. Oo, wala na naman po kaming oras. Ubos na po na naman. Napaka-exit po ng ating 30 minutes dito. Okay, so manalangin po tayo pag-close po natin yung discussion. Amang banal, sa pangalan po ng Anak ng Jesus, kami po yung nagpapakumbaba, dumudulog sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat aming mga taga-subaybay at itong boses po namin. Ariin mo po na presensya mo sa kanilang tahanan at makatulong ito sa kanilang pangangailangan, Lord God, yung presence mo, Panginoon. Lord, ang salita mo na pinag-aralan namin, hindi babalik sa walang nangyari. Sa halip, ito ay tutugon po sa lahat ng aming kasagutan upang kami maliwanagan bago ka man lang dumating sa buhay namin. Ama, pagpalain mo ang programang ito at patuloy mo po na gamitin sa ikaluluhati mo at paglawak ng iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Amen po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat. Salamat na balbalag. Agyaman kami una. Itipang buhay kay nyami. Then, kung gusto niyo po kami makasama or makabanding in person, napakasimple lang po. Nasa Kanyohe po kami. Likod ng Jack in the Box, Kanyohe. Ang Jack in the Box po malapit po sa police station, malapit po sa Times Supermarket, malapit po sa fire station, malapit din po sa Ben Parker. Nandun po kami sa likod ng Jack in the Box, yung warehouse po doon. Every Sunday, 2 p.m. po nandun kami. Kung gusto niyo po kaming mapanood sa internet, email nyo lang po kami sa email information na kung saan makita po nyo dyan sa screen or tawagan nyo po kami at i-send po namin sa inyong link. Ang maganda po ito, maski na mga taga-Pilipinas, pwede nang panoorin ko sa internet. Ginagawa ko po yun sa mga friends ko sa internet. And at this say, nakakatulong daw po yung mga katanungan na nasasagot po. So, email nyo lang po kami. Bigyan namin sa inyong link sa kayong mga old programs namin, old episodes namin, mapapanood nyo po doon sa internet. Nandun po lahat. Okay, Jake? I would like to say rin po, Pastor, na if you guys need, kailangan nyo po ng prayer, email nyo rin po, or kung gusto nyo po na physically nandun tayo, pupunta kami to pray for you. Just contact us. Please contact nyo lang po kami. Yeah. We're very much willing po kami na ipag-pray kayo. Sakit, karamdaman, problema, or anything, kayang-kaya ng Panginoon yan. Yes. Dahil mahal na mahal niya kayo. God bless. God bless.